Sabi po ni Prince Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Sen. Oh. Sino ba si Princess? Anyway, yun Bakit? po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga bycam? Kaya nga ako sinabi ko, ako minsan lang ako nakasali doon. Ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Kayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Basta nandun lang kayo. Anong klaseng bycam yun? Ah, ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, i-open sa public? Ba, di, ang ganda. Aha. Sige nga. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo, So para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Di ba? Sana walang ganon. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction ng BPH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Vice Cam, booking ni Senator Marcoleta. Dito mga ka-update, nagsalita na po siya. Ayan po mga ka-update, inilahad po ni Senator Kong Dante Marcoleta na mayroong tinagong pera ng bayan itong mga sangkot sa Vice Cam. Mga ka-update, pakinggan ho natin ang naging pagsasalita at binalita niya sa atin. Ayun, pakinggan ho natin. 392 yata, 400 yata. Lugi yata yung karamihan, lugi. Bakit hindi kumit? Oho. Bakit? Sabi nga dapat... Kailangan examinin lahat dyan. O, yung mga nalulugi, tanggalin lahat yung mga Yun palitan nga po, ng no? magagaling. Bakit daw O, yung di mga... ba- bakit yung Philippine Ports Authority? Yan, laki na kinikita Oo. yan, oo. Oh, Naku. paalala nyo nga sa akin para makapag-advertise sila rito. Mabait yung PPA. Nakalimutan ko yun. GMJ Santiago, di ba? Hindi pa lang humihingi ng pondo, sila pa pala nagpapasok ng ano. Oo, Di ba? nakikinig naman si, anong pangalan niya? Sa GMJ si Attorney Santiago. Jay. Opo, oo. Attorney Jay, kung nakikinig ka, handa mo na yung check ng... Sa ganang mamamayan. ano raw? Nang sa ganang mamamayan. Ito. Opo. Akala ko, sarado ito eh. Hindi ko bukas po yan. Attorney Jay, handa mo yung cheque para gusto ko nakikita palagi yung mga vapor na in-advertise dito. Yun, oo. At nabubuhayan ako talaga pag nakikita kong parang napaka-stable ng ating ano eh. Dapat nga naman Ng ating maritime industry. Di ba dapat ho ganyan talaga At saka yung mag-GOCC nagsasalita, natin? gusto ko yung boses niya. Si ano po yun? Si Eunice, yung kanilang... Sino ba yun? Magaling siyang magpaliwanag. Oho. Nakikinig naman siya. Paalala Yes. ninyo para tawagan natin. Opo. Kayo nga, Sen, ito nga, kayo ko na i-open yan, Nelson. Kasi meron silang panukala para daw ho maging malinaw na at wala ng intriga Sa budget. sa budget, Aha. magkakaroon na raw po ng tinatawag na open bycam. Ba? Sen, Open bycam. opa, di ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko, open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Paano pa? Gaano ka-open? Sana ba yan? Meron tayong balita nyo kahapon eh. Ano ha? Hindi, si Nelson kaya niyang ipaliwanag. Sige, yun. sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Oo. Oo. Ayan, no? Supportado. At hindi na raw ho mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po ay alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, ha? At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Oh. Ari nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko habang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Yan ang tanong. Sino? Sino, Nelson? Sabi, meron atang nagpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Ano? Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ay, di siguro baka mag-open sila o mga kababayan o ang inyo po mga, siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto o Yung iba, magrepresenta. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa. Naiintindihan naman niya yung pinag-uusapan. Baka Kaya ang tanong ko sa inyo, walang pang-amoy. gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino ngayon ang ilalagay mo doon? Ito,
nabuo daw po yung panawagan para sa Open BICAM para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Nito nakalipas sa taon, ang tinutukoy daw po yung ng mga nananawagan para sa Open BICAM, ang pagkakasingit daw po ng Special Provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance ay utos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, ang pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng BICAM. Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Oo nga, no? Oo, ang parang observer lang ang... Ilan ba yung... ilan ang mag-observe? Gano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita? Kasama ba silang nakaupo doon? Kasi yung tuntunin, hindi gano'n eh. Meron na live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House, magtatalaga lang ng ilan eh. Sa Senate, gano'n din. Paano yung paraan? Sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Kasi kung wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open BICAM Campaign, Open BICAM Campaign, sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real-time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang penal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yun? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayun, sabi po ni Princess Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Sen. Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita ng anak ng mga anyway. Bakit? Yun po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga BICAM? Nakita ba niya kung ano ang ginagawa sa BICAM? Kaya nga ako sinabi ko, ako minsan lang ako nakasali doon, ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Ganun, hindi ka man lang makalapit doon eh. Masasarap daw pong pagkain doon di ba? Ma-high blood ka naman. Nandun daw ang pinakamasarap at mamahaling pagkain sa kapag BICAM, Sen. Hindi naman. May lasa din. Pero ang nakakayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Basta nandun lang kayo. Anong klaseng BICAM yun? Ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, i-open sa public. Hindi, ang ganda. Sige nga. Makikita ko rin naman di ba? Ay, nako. Anyway. Isip-isipin mo, aminin nila ngayon publicly na, isama na po ng public. Isang pag-amin talaga na, na itinago nila Di ba? Naka-live stream. Isipin mo, ngayon lang nila na inamin na isasama yung public, hindi nila sinasabi, ano ang mekanismo, anong kaparaanan, paano mo ihahalo ang publiko para ngayon makamit mo yung transparency. Pagsang-ayon lamang na marami kayong itinago talaga. Ako ang idea, ang pagkakaintindi ko doon, Nelson, para naka-live stream lang siya, para naka-Facebook live o kaya naka-YouTube live na ang tao nanonood. Parang ganun ata ang mangyayari dito, Sen. Sana man lang, kung merong kaalaman ng publiko, sa mga termino lang na gagamitin doon, mawawala na yung public Ganun ho ba? Gaano karami ang public na makakaalam yung program funds. Oo nga. Ang gusto nila dito gawin, Sen, ay mag-pass ng isang batas
para maging institutionalized na yung open bycam. Oho. So dito Sisimulan ito ang taon sa taong ito. Isipin mo, ewan ko kung papayag sila doon, ha? Aha. Ito, pag-amin lamang ng kahinaan talaga ng paggawa ng batas at hindi nila nagawang transparent. Ngayon, pag inamin mo yan, talagang yung kahinaan, yung kawalan ng transparency, inamin mo talaga. Ganun na pala epekto noon. Hindi ba? Kung ako, Oho. sa bahay mo na lang. Opo. Kapag nagbago ka ng patakaran, ngayon kanya, tuwing araw ng Miyerkules, talagang magbibigay tayo ng kung ano man ang niluto natin, bibigyan natin ng kapitbahay natin na nakapaligid sa Ay, pamamahagi na natin itong Ibig sabihin, sa maraming panahon, hindi ka man lang nagbigay. Maramot ka. Gano'n. Noon mo lang na-realize. Gumawa ka Gumawa ng pa ng patakaran eh. Ngayon lang sumilay sa alaala mo. Kailangan mong makisama sa ano mo. Sakit mo ng taong bayan. Parang gano'n, ano? Oo, di ba? Oo nga, ano? Sa kahuli-hulian, naisip mo. Pero sabi nga nila, inilahad mo ngayon yung kahinaan mo. Kaya palagi ko sinasabi, minsan lang ako dumalo dyan sa bycam. Aha. Ayoko na. Yun na. Nakaupo lang kami. Oo. Yung aming, ano yun? Yung Committee ng Appropriation sa panig ng House of Representatives. Noong panahon na yon, si Nonoy Andaya, Opo, na matagal nang namayapa. Yung counterpart naman namin sa panig ng Senado, ang aking kumare, Loren Ligarda. Lord Ligarda, opo. Silang dalawa lang nag-uusap. Ayun, Kami ron, nagkukwentuhan kami ron. Nagbubulahan lang kami. Sa akin ayaw ko ng ganun eh. Dapat talaga open para lahat nakakapag-participate. Di ba? 3 lugar pa yun eh. Oo nga raw po. Marami palang kwarto yun. Kanya-kanyang kwarto pala. Hindi, 3 lugar na yung meron pang, di ko alam kung Campaginado yata yung isa. Pagkatapos nagpunta kami sa Mga 5-star Polo hotel. Club yata yun. Pagkatapos isa. Ganun din eh. Ayun. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo. So Para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Ganon. Di ba? Sana walang ganon. Hindi, anyway, Gisen, ganito na lang. Kapag kayo po sa Senado ay kasama dyan sa BICAM, kami na ang isugan nyo ni Nelson. Kami yung public. Kami na ang isugan ninyo. Parang kalabaw lang. Ito dalawa ang sinusugan ko dyan, ha? Dahil open yan sa public, yung dalawa yan ng public. Tsaka, para na sa ganun yung kayo magsisinop ng mga ating mga maayos dyan, ha? Anyway, hindi na ba natin isasangkot ang publiko rito kung ano nang pinag-uusapan natin eh. Saglit lang pa, magbe-break lang tayo. Saglit lang, ha? Hinihintay ko yung timbre ni Natalie, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. To success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, naku, panaluklak na, oh. Ito na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon tayo sa Always Panalo. Yan, oh, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron din ho Pure Gold mobile app. Yung mga ayaw lumabas, pwede ho mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Download nyo na
Pure Gold Mobile. Ay, mga pare, mga mare, meron na ho tayong meat shop ngayon na murang-mura po ang karne, fresh na fresh, at premium po ang quality. Mabibili po yan sa Farmers Meat Shop. Nakakatuwa doon. Ang bilis pong dumami na kanilang mga branch. Maganda po kasi yung programa at saka sistema. Kayo po, mga kabayan, baka gusto nyo rin pong magnegosyo, mag-inquire lamang po kay Ken Estrella. Cellphone number 0927-355-5776. Ayan. At gamit po naman ang iyong mga remote control, i-scan po Net25 sa iyong TV menu at pagkatapos mag-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Ayan. Request po, pabati daw po, Sen. Ayaw akong magbasa eh. Oh, special mention kayo, Sen. May bayad na ito, ha? Bayad na po ito. Nasingil na po namin ni Nelson. Ayan. Wala naman eh, asaan? Happy Ayan, yan. viewing kay Brother Oscar and Sis Amor Sulit ng MMS District. Greetings from Samantha. Ayan. Pag-greet po sa mga nanonood mula sa International Church Affairs. Kuya Bilson Bidalion, PJ Jolly, Jerby Vital at Brother Ariel Tionco. Aba, Happy viewing kina Brother Melesio at Tita Mids. Salinas ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Happy birthday kay Cristina de Guzman ng Cordon Isabela. Happy birthday kay Rosel Batingal. Happy birthday kay Jocelyn Banag ng Doha, Qatar. Ayan. Ayan. Sabi naman ni Kuya Juni Mariano, nagdiriwang pala ng kaarawan ng kanyang butihing may bahay si Ate Maricar. Oy, Attorney Maricar Velasco Mariano, ay happy birthday po. Tatahimik si Ate Maricar eh. Birthday pala sa araw na ito. Ayan. At saka yung mga taga-riyan naman daw po sa Centerville Extension. Binabati po kayo ng Kuya Abet Malate. Pampakumpleto daw po na kanilang buong linggo na mabati sa palatuntunang saganang mamamayan. Ayan. Jen, meron ding nagpapabati sa akin, nag-text. Yung kapatid ko nag-text. Ganun po. Kasi pinipilit daw siyang palagi na pabati naman dyan sa program ng kapatid mo kanya. Pagbati daw para kay Emmy Mercado. Taga-Paniki daw dati ito, Jen. Opo. Pero ngayon, nakatira na sa Novaliches. Masugid na tagahanga mo raw yan. Pero hindi raw ako ikaw daw ang tagahanga niya. Emmy Mercado, na dating taga-Paniki. O yan, baka narinig niya. Ano, Ate Emmy Mercado, salamat po ng marami. Naghahanap pa po ako ng mga kagaya po ninyo. Ay, binabati din ni Ka Ray Herrera. Kinukumusta kayo? Oo. Kumusta na kaya si Kare Jen? Ay, sabi niya, luluwas na husad para mag-celebrate tayo ng bukod sa inyo pong pagkapanalo eh. Ang gusto niya, tayo-tayo lang ho. Ayaw niya na maraming tao. tayo. Hindi, ganun nga yung gusto niya. Opo. Ganun nga ang gusto niya at tayo-tayo lang daw, sabi niya ganun. Pero magdadala ro siya ng palaka. Ayun, opo. Alam mo yung binatutay na palaka. Alam niya, gusto ni Nelson yun eh. Yes, opo, lalo yung crispy. At saka yung mga kamaru. Yan, ako talaga. Yung kamaru, sabi ko, pagka kamaru, hindi yung masyadong malalaki. Opo. Pero ang pinakamasarap na luto dyan, dapat yung mga taga-Mungkada o taga-Anaw Tarlac. Yun ang talagang masarap magluto yung ng malutong lang ho ba? Yung torta? Hindi yung malutong. Ganon. Yung medyo parang pinangat eh. Na parang naghahalo yung asim. At saka yung linamnam ng kamaru. Ano ba sa Tagalog yung kamaru? Yung anong po yun eh. Mas kamaru na lang ho, mas maintindihan nila. Sa kamaru kasi Kapampangan yun Opo. Sa Ilocano, ararawan. Ayun. Sa Bisaya, Nelson, ano? Di ba sa Lagubang yan? Iba pa yung sa Lagubang, ano? Iba naman yung sa Lagubang. Ayan. Ay, sabi ni Kare, tsaka daw, yung hito, Nelson, ha? Ay, naku talaga. Kare, schedule niyo na po. Ay, mahirap namang kami pa mag-schedule. Kayo na po, para kami na lang ang mag-adjust. Huwag nyo nang hintayin na kaming dalawa ni Jen maging senador pa. Tatlo na kami dito. Ayan, salamat po ng marami. Supporter niyo naman, Sen, yung taga Isabela, si Vinci Agabao. Si Vinci Agabao
Sabi niya dyan, pakibati niyo naman, andyan pala Sandante Marcoleta. Vince Opo. yan. Vince, opo, Agabao. Mula po sa Santiago City, lagi po nanonood ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Kapag ka, lalo na po sa office, kapag ka alas 5 na po ng hapon. Vince, salamat na marami ha. At kapag ka kami ay napapunta dyan ng Santiago, ay bahala ka na sa amin ha. Yun. Meron pa tayong paksa na inihanda, Nelson Nung isang araw kasi natalakay natin, ang sabi ng iba, Jen, pwede ba pag dumating si Sandante, kunin namin ang kanyang reaksyon? Ano kanyang masasabi ukol doon sa survey ng Okta Research na walang kadala-dala, nag-survey na naman at sinasabi, April 20 to 24 to, ha? isinagawa. Oo, ibig sabihin ay halos isang buwan bago mag-eleksyon. Pero inilabas nila ang resulta. Ngayon lang. Ayun. Isang araw lang. Yung tatalakayin pa natin yan, napakatagal na pala niyan. Opo, pero Wala na sa panahon niya, baka mamaya ma-mislead pa natin ang mga tao. Mukhang inilabas po ito May typing dahil ito? mayroong pinag-aaralan ng Malacanang na kailangan ba natin bumalik sa ICC? Oho. Tapos inilabas ito. Oho. Sa mga Para tuwid, bagang kinukondisyon tayo, Sen. sangayon sa Okta Research Survey, ilan ba daw ang Ay pumapanig? lumilitaw na po na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ng ICC. Ayan po, 37% ang ayaw. Tutol. Opo, at yung 6% naman ay wala pong masabi. No comment po sila. Ayan, Naniniwala pa ba kayo sa survey? Ayun ang sinabi namin nung tinilakay namin ito. Oho. Kasi bago nga ito mag-election at sa panahon na yan, nag-survey din sila tungkol sa mga mananalo. Di ba? At yung mananalo ay mali din Oho. Di ba? Kaya sabi natin. Ang huling survey niya, number 32 ako. Ayun nga ho. Paano kung paniniwalaan niya yun yan? Hindi, mawalang galang na sa kanila. Jen, Opo. Kung sa election hindi sila tumama, na kung tutuusin mo, sana ay mas malaki sana yung bahagda na maaaring tumama sila doon sapagkat maraming nagsasurvey. Diba? Maaaring magtulong-tulong na sila doon Pero sa ngayon, wala namang motivation sa tao para ipaliwanag niya yung ICC. Totoo yung acronym na ICC, sa tingin ko baka kalahati o higit sa kalahati, hindi alam pa ng ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Yun ang problema. Na doon sa kanilang awareness daw po ay 87% ang alam. na mga Pilipino ang may kabatiran tungkol sa ICC. Sa survey din na yun. Sa survey niyon. Pero nung ginawa pala yung survey, may paliwanag na son. Ang problema, Oo. Sen, nung ginawa yung survey, ano ba si Jen yung isa-survey ko? Oo. Jen, sa survey tayo, ha? Oo. Ito'y tungkol sa ICC. Oho. Ano ba ng ICC? Ay, ano yan? Naglilitis na mga lumalabag sa katarungan. Pinaparusahan yan yung mga lumalabag sa karapatan ng mga tao. Oho. At yan ay talagang isinusulong ang pangkalahatang katarungan at karapatan. Ayun. Oo. Kaya mga tuwid, ibinida muna pala. Opo. At saka ngayon tinanong. Tapos tinanong, may kaalaman ka ba? Alam mo ba kung anong tungkol sa ICC? Walang ganun Ayun Iyon ay kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Oho. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong Oho. ng kahit anong bias. Opo. Pati pagmumukha mo, kinakailangan maging neutral ka Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Oho. Ganun ang dapat ang survey. Kasi kailangan magpakaingat ka Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong, anong klaseng survey yun? Ayun. Di ba? Oho. So leading. Yes po. O di sana, nung election, ganitong ginawa nila. Bago sila nag-survey, mga kababayan, si Kong Marcoleta po, ibababa niya talagang kuryente. Yan sana, ganun sana. Tatanggalin niya yung 12% VAT. Oho. At lahat ng gamit ng 2,000 plus pababa, ay talagang ililibre niya yan. na, Wawasakin niya yung corruption na yan. Oho. At yung mga farmers na yan, talagang yung interest nila,
talagang hindi sila iiwanan yan sapagkat siya naging isang magsasaka. Aha. Ayun, yun po ang pinakahihintay natin dito kay Senator Kong Dante Marcoleta, mga ka-update. Mantakin nyo, pati ang ating mga magsasaka ay hindi na mahihirapan sa pagluklok ni Kong Dante Marcoleta. Dito mga ka-update is, ipinahayag nga po kasi ni Kong Dante Marcoleta na ibababa niya, ililibre niya nga ang kuryente 2,000 pababa na sana maipasa sa ating Senado, mga ka-update. Napakalaking tulong po niyan. Mababawasan talaga, matatanggal ang corruption, pati ang ayuda. Kahit po ba kayo ng mga ka-update, matatanggal ang ayuda pero magkakaroon ng i-implement na 2,000 per pamilya o kada bahay, libre na sa kuryente. Napakalaking tulong po niyan, mga ka-update. Ito namang mga ating magsasaka, mga ka-update, itataas na sana itong pagbili ng mga palay at bigas sa kanila. Kasi mga kablit, binibili lang po sa kanila ang palay o bigas na 10 piso lang, mga kablit. Tapos makikita natin na binibenta sa palengke nasa 40 pesos. Samantalang yung cost po ng bigas, mga kablit, o palay napakalaki ho. Kailangan pa po ng mga gas, mga machine pa nila, mga kablit. Mahirap din po ang buhay. Mahirap po talaga. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kapwa Pilipino na naipanalo natin itong tao. Ayan po, yung si Kong Dante Marcoleta, naipanalo po natin. Napakalaking tulong po niyan sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya tuloy lang po natin. Oh, iboboto niya ba? O siguro palagay ko baka number 1 ako Di ba? Oo nga, ang problema, wala ata kayo sa pinagpilian Ayun nga. Sa mga unang survey. 32 nga ako. Oo. Naka. Yun ang, paano mo paniniwalaan yan? Unang-una, sa nangyari sa buhay ko, talagang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila ako mapapaniwala. Oo. Mawalan ng galang sa kanila, talagang maraming talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilin lang sa mga Pilipino, at napatunayan naman po, ang Exhibit A, ako po. Opo. O ngayon, kung ako po ay magsasabi rito na kahit ako po ay tawasin ninyo, hindi na talaga ako maniniwala sa inyo. Ganun ba? Pasensyahan na po tayo.